May PTSD ako at walang masama sa mga totoong may PTSD. Alam kong OA ako pero sobrang pagod na talaga ako. Ubus na ang isip ko. Hindi ako nakabenta ng kotse nitong 30 araw dahil sa kamakailang pangyayari. Talagang nadidismaya ako. Mayroon akong maliit na car dealership o car lot o kahit anong gusto mong itawag. May lisensya ako bilang dealer at bumibili at nagbebenta ako ng mga kotse. Noong nakaraang linggo, bumili ako ng 2004 Nissan Altima sa halagang 1,000 piso mula sa orihinal na may-ari. Maganda talaga, 100 at 6,000 milya at lalo pa naming pinaganda. Ibinenta ko ito sa akala kong mabait na mag-asawa pero biglang nagkagulo ang lahat. Naalala ko kung bakit ayoko magbenta ng murang kotse. Ipaliwanag ko ang sitwasyon, mga dapat bantayan at ang nangyari. Lalapit ako sa inyo para itanong kung ano pa sana ang nagawa ko. Ako si Flying Wheels. Welcome sa bangungot ko minsan. Linawin ko lang, ang pagkuha ng dealer license o dealership anuman yan ay kwalipikado na ako bilang used car dealer. Walang may gusto sa mga used car dealer, pati na rin ako. Ayokong mapasama sa kategoryang yon, kaya isinara ko ang tindahan ko sa New Hampshire at ang sarap ng pakiramdam ko doon ng 2 taon. Hanggang ngayon, sa pangatlo kong bentahan at sa lahat ng video ko tungkol sa murang kotse, parang pinapahamak ako. Inaani ko na ang itinanim ko, bumibili at nagbebenta ako ng murang kotse. Nasasangkot ka sa sakit ng ulo ng murang kotse, mga mahilig dito at mga problema nito. Ngayon, isa na naman akong used car dealer na kinaiinisan ng lahat. Gustong gusto kong magbenta ng Escalade dahil sulit ang presyo at magandang mga taong kausap. Masaya ring ibenta ang Jeep Wrangler. Yung bumibili nito, alam nilang laruan ito. Gustong gusto kong magbenta, bumili at magtrabaho sa Jeep Wrangler. Murang Z3 itong BMW Z3 na ito. Napakasaya at simple ng kotse na ito. Magandang takbo at mura lang. Sa totoo lang, yung mga pinakita ko ng kotse na ito ay mababait at masarap kausap kahit gusto nila ng mas maganda. Nasiyahan akong ibenta ang kotse na ito. Siguradong magiging masaya itong Dodge Viper. Nasisiyahan akong ayusin ito. At kapag nabenta na ito, yung mga taong titingin dito o interesado bumili ay talagang bibilhin ito. Pupunta sila para tingnan ito. Alam nila kung ano ito, gugustuhin at bibilhin nila. Madali lang ang transaksyon at alam kong mag-e-enjoy sila. Hindi ito tungkol sa video na ito, pero ang talagang mahirap ay ang mga bumibili ng murang kotse. Maraming bagay ang kailangang isaalang-alang sa pagbili ng murang kotse. Kailangan mong makuha ito sa tamang presyo. Kailangan mo rin itong ayusin sa tamang presyo. Kailangan mong pumili kung ano ang aayusin. Mahirap din ang mga bumibili dahil limitado ang budget nila. Tara, puntahan natin ang overflow ko kung saan may murang kotse at ipapaliwanag ko kung ano nangyari sa Nissan na ito. Ganito ang sitwasyon ko bilang isang nagbebenta ng second-hand na kotse, isang tao na may lisensya bilang dealer ulit. Umalis ako sa negosyo 2 taon na ang nakalipas at talagang nakaramdam ako ng ginhawa na wala ang bigat sa dibdib ko. Ang saya pero na-miss ko ang pera. Ang laki ng kinita ko noon, na-miss ko talaga ang pera. Bumalik ako sa negosyo at agad, parang sabay-sabay ang mga issues sa estado, county, lisensya at gastos sa insurance. Agad akong na-stress at naging miserable. Pagkakuha ko ng lisensya, lalong lumala dahil nakikisalamuhan na ako sa mga customer. Kaya ilan sa best kong videos ay tungkol sa pagbili ng murang kotse at paggawa ng video kung paano ko ito inaayos. Pagdating sa murang kotse, limitado lang ang pwede mong ayusin. Ang Honda Civic, may hangganan din ang halaga nito. Kahit gumastos ako ng $10,000, hindi ibig sabihin na magiging $10,000 na ang halaga nito. Kaya kailangan mong piliin at pag-isipan kung ano ang gagawin mo sa bawat isa sa mga kotse na ito. Gumawa ako ng video tungkol sa Sienna, na paborito kong kotse. Binili ko ito ng 12,100. Ang starter ay 2,200, kaya nagastos ko na ng 14,100. Ang mga door handle ay 1,100, kaya umabot na ako ng 15,100 at 500. Dagdag pa ang labor ni Nacho, kaya nagastos ko na ng hindi bababa sa 18 hanggang 19,100. Magkano ko kaya mabebenta ang isang Toyota na may 250,000 milya? 2,018, 1,800. Kaya parang ang nagastos ko ay katumbas lang ng presyo na mabebenta ko ito. May mga tao pa ring aasa na mas sigit ito kaysa sa kung ano talaga ito. Ngayon, isa sa pinakamagandang kotse ko, nakakaiba mang sabihin, ay ang 2017 Hyundai Accent. Nagpalit ako ng 4 na gulong, 2 catalytic converter, at nagpa-paint correction at full detail. Gumastos ako ng 12,100, 1,200, bukod pa sa binayad ko para dito. Kaya ang binayad ko sa tingin ko ay 18,000, 1,800. Idagdag mo ang 12,100, 1,200 at pagmamayari ko na ito ng 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. Ang hinihingi lang namin sa tingin ko, 4,000. Gumawa na ako ng mga video dati kung saan kailangan kong kumita ng hindi bababa sa $1,000
dolyar na tubo para matakpan ang gastos sa insurance, renta, kuryente, internet at lahat ng mga bagay na yon. Mga bagay na yon. Hindi ko kaya. Alam kong may mag-aalok sa akin ng 3,200,000 at kapag naibenta ko ito ng 3,200,000, 500 lang ang kinita ko dahil kailangan kong ilipat ang mga paninda at linisin ang lote. Magagalit pa rin sila dahil gusto nila na maging 8,000 dolyar na Hyundai o kung anuman. Pwede kang mag-invest ng kahit magkano pa ang gusto mo. Pero ang halaga lang nito ay kung magkano ang handang bayaran ng isang tao para dito. Kailangan mong pumili ng gagawin dito. Yung Altima, nakuha namin ng sobrang mura. Pinagawa rin namin yung power steering. Nagpagawa kami ng CV axle, ilang baterya at iba pa. Pero Altima pa rin ito na may 150,000 milya. May isang tao na hindi matutuwa kasi gusto niya mas higit pa ito kaysa sa tunay na halaga. Nagbibigay ka ng abot kayang transportasyon para sa may maliit na budget. Kapag mataas ang inaasahan nila pero maliit ang budget, siguradong mabibigo sila. Ang sponsor nating ngayon ay FreeCash, isang platform at libreng app na pwedeng i-download. Binabayaran ito ng mga kumpanya para i-advertise ang kanilang negosyo. Ang FreeCash ay nagbibigay ng bahagi ng budget sa mga user tulad natin para subukan ang produkto at serbisyo ng mga kumpanya. Pwede kang kumita online sa paggawa ng tasks, paglaro ng mobile games at pagsagot ng survey. Pwede ako mag-download ng mga app para subukan at pwede rin ako mag-complete ng mga offer tulad ng pag-sign up sa mga serbisyo at kumikita ako ng coins. At pagkatapos, ang mga coins ay pwede mong i-convert sa PayPal Cash, gift cards at kahit crypto. Sa ngayon, mahigit 300 milyong dolyar na ang naipamahagi ng FreeCash sa mga user nito. Sa kasalukuyan, nakaipon na ako ng 65 dolyar at 30 sentimo na pwede ko nang i-withdraw. Mayroon ding mahigit 200 at 60,000 na review sa Trustpilot. Kung nagsuscroll ka lang naman sa phone mo, mas maganda na magsaya ka na lang sa paglalaro ng mga laro sa FreeCash o paggawa ng mga task para kumita. Sa kasalukuyan, may mahigit 5,000 na mga offer doon at mahigit 80 milyong FreeCash users na nakapag-sign up sa buong mundo. Kaya may link ako sa aking description kung gusto mong mag-sign up doon. Makakakuha ka ng 10 dolyar na bonus pagkatapos ng unang offer. I-update ko rin kayo sa kinikita ko. Itong 08 Nissan Altima 2.5S, 4 na silindro, automatiko at may 100 at 3,000 milya na tinakbo. Touring edition ito, kaya may leather interior at 1,000 lang ito. Kasama ang bayarin, 1,200 lahat. Boom! Tingnan mo yung pearl na pintura kahit walang wax. Kita mo yung kinang? Alam ko nakatagong hiyas yan. Bukas tatapusin na natin. Perpektong kotse para sa tax season. May Altima ako na sobrang saya ko. Nakipagkita ako sa kanila para sa test drive at pinatakbo nila ng matagal. Siya ang nagmaneho. Gusto ko na hayaan sila, ang customer, na imaneho ang kotse at ikutin ito. Kung gusto nilang dalhin sa mekaniko, dalhin sa malapit na mekaniko. Pakiusap, alamin nyo muna kung ano ang binibili nyo bago pa man. Sa ganung paraan, maiwasan sana ang ganitong sitwasyon. Di ko alam kung dinala nila sa Nissan dealer o saan man. Ngayon, nadismaya sila sa kotse at binawasan ko pa ng 1,000. Wala rin akong malaking kinita doon. Ngayon, may mga taong galit sa akin. Tinatawag akong kung ano-ano. Tinatakot at ginugulo ako. Parang pinaparamdam nila na hindi ako mabuting tao, kaya hindi magandang pakiramdam. Sinusubukan ko naman ang makakaya ko na magbenta ng disenteng sasakyan. Yung hindi basta-basta masisira para sa mga tao at kahit anong budget pa yan. Kaya kahit bumili ako ng 600 dolyar na kotse, gusto mo pa rin na sapat ang pagiging maaasahan nito para makarating sila sa trabaho at makauwi at para mabayaran nila ang kanilang mga bayarin at makapunta sa grocery at lahat ng ganoong bagay. 100%, ganyan-ganyan ang Altima na yon. Ginagawa ko ang mga video na ito para alam mo kung ano ang haharapin mo. Gusto kong malaman mo kung ano ang mangyayari kung papasok ka sa industriyang ito. Ipinapakita ko sa iyo ang maganda at hindi maganda. Minsan malaki ang kita mo, umaabot ng 4,000 dolyar sa isang kotse, minsan naman 1,000 lang. Minsan kailangan mong ibenta ang kotse para mabawi ang puhunan. Pero mahirap ang trabaho at kadalasan ikaw pa ang nagmumukhang masama kahit 3,000 dolyar man yan o 5,000 dolyar. Isang Jeep Grand Cherokee na nagkakahalaga ng 9,000 dolyar. Kailangan mo lang tumibay at matutong madismaya tulad ng sinabi ko sa simula ng video na ito. Meron akong parang PTSD at hindi ko sinasabing alam ko na may mga tao talagang may totoong PTSD. Kaya pasensya na kung sasabihin ko ito, pero hindi ko na nga gustong sumagot sa kahit anong ad sa loob ng 3 linggo dahil sa nangyari sa Nissan Altima na ito at sa paraan ng pakikitungo sa akin ng mga taong yon. Sawa na ako sa mga tao. Sa kasamaang palad, medyo masama ang loob mo sa trabahong ito. Kaya gusto ko lang basahin sa iyo ang chat namin sa Facebook. Masaya ang usapan, mabait siya, mabait din ako. Sinubukan kong pagbigyan sila. Nag-drive ako papuntang LTO kasama sila. Ako ang nag-asikaso ng rehistro nila. Ako ang nangolekta ng buwis sa benta at ako na rin ang nagbayad noon para sa kanila. Dumating sila sakay ng Uber. Nakipagkita ako sa kanila sa LTO at ibinalik ko sila sa kotse para makaalis sila.
Sinikap kong maging maasikaso at kumpiyansa ako sa kotse kaya nakakainis talaga. At babasahin ko lang sa'yo ang mga mensahe sa Facebook. Hi, gusto ko lang malaman kung available pa ito. Gusto kong malaman kung kailang magandang tingnan ng kotse. Available pa ba ang kotse? Pwede sa Lunes. Available ako ngayon. Nandiyan nga ba ngayon? Oo, nandiyan ka pa ngayon. Pwede ako pagkatapos ng alas 2. Kailan ka pwede? Pagkatapos ng alas 2 ay ayos lang sa akin. May mabilis lang akong tanong. Pinapagtanong ng fiancé ko, pwede bang ikaw ang pumunta sa amin? Kung hindi, ayos lang. Naiintindihan ko na hindi naman normal yon. Madalas ko na ring marinig yan. Maraming tao ang gusto akong magmaneho papunta sa kanila para ipakita ang kotse at umaasa na bibilhin nila. Hindi ko talaga ginagawa yon kasi kailangan ko pang maghanap ng masasakyan pa uwi. At paano kung pumunta ako roon tapos hindi pala nila gusto? Sayang lang oras ko. Kung interesado talaga sila, sila ang pupunta. Pasensya na, nakapark ang kotse ko sa storage. Kita tayo doon, tawagan o i-text ako pag ready ka mag-set ng oras. Sasabihin ko sa fiancé ko at magsiset kami ng alas 2. May VIN ka ba? Oo, heto ang VIN. Wala rin plaka o temporary tags, di ba? May dealer license ako, kaya gamit ko yung tags na yon sa pagmamaneho. Pwede naming irehistro para sa'yo. Ano ang proseso kung bibili ako? Kukolektahin ko ang bayad, sales tax at registration. Kukunin ko ang tags mo sa LTO sa umaga. Valid ito hanggang sa birthday mo. Pwede rin naming i-renew at ilipat ang tags sa Altima kung gusto mo. Huling tanong, pwede ko bang makita na may dealer's license ka talaga? Gusto mo talagang makita ang dealer's license ko? Okay lang naman, kasi kung galing sila sa Facebook, kung natatakot sila, kung may kaba sila, ang dami kasing scammer, naiintindihan ko naman. Oo, pakiusap. Gusto ko lang siguraduhin ang lahat, kaya nagpadala talaga ako ng PDF ng dealer's license ko. Isa ka ring YouTuber? Oo. Gusto mo ba magkita after 45 minutes? Sige, astig. Doon ko sila nakilala. Pina-test drive namin sila, minaneho nila ang kotse, nagustuhan nila at binili nila ito. Nabenta na ang Altima. Kaya dadalhin natin ang Altima sa car wash. At pagkatapos ay sa LTO para mairehistro. Mas mababa ito sa inaasahan ko. Magkano ito? $1,000. Wow, ang ganda na nakuha natin. Walang ilaw sa dashboard, malamig ang aircon, at may backup camera pa. Akala ko dati GPS yon. Yung Lee Kulu ay may backup camera at CD player para sa mga mahilig pa sa CD. Ang galing na nito sa halagang ₱1,000. May mga libro pa ba o wala na? At para sa isang Nissan, ang smooth din ang pag-shift niya. Ang ganda talaga na nakuha natin. Malinis na ang floor mats, malinis na ang trunk, malinis na rin ang mga gilid, malinis na ang loob ng trunk, malinis na ang pinto, malinis na ang mga bintana. Salamat kay Logan, malinis at makintab ang dashboard. Salamat kay Logan. Ngayon, malinis na ang kotse. Nakita ko sila sa LTO at nairehistro ko na. Nakuha na rin nila ang mga plaka. Binalik ko sila sa shop, kinabit ang plaka, umalis sila. Tapos na, lumipas ang mga araw. Sa palagay ko, kakaiba talaga yung fiancé na hindi ko gusto. Simula pa lang, parang may mali na siya. Yung paraan ng pananamit niya, parang may mga damit na may apoy ang design, maraming alahas at maluluwag na pantalon na may mga palamuti, tapos may malalaking suspender na nakasabit. Iba talaga siya at hindi ko inuhusgahan ng estilo niya. Ganun lang talaga kung yun ang gusto niya. Pagkalipas ng ilang araw, may mga tumawag na nagsabing, "Uy, napansin ko sobrang lamig ng aircon." Oo, kasi nasa Florida tayo. 100 degrees kaya hindi malamig. 2 beses mo lang ginamit kotse. Una sa unang araw, tapos pauwi mula DMV. Alam mo naman yon, sinabi ko rin sa iyo yon, kaya nga may diskwento rin. Hindi naman sobrang lamig, malamig lang, sabi niya. Medyo nadismaya ako doon. Sige, pasensya na. May isa pa, pero di ko na maalala. Tiningnan ng mekaniko ko, tapos yung mekaniko niya, talagang sinuri itong 24 taong gulang na kotse. Ngayon na binigyan siya ng bill para palitan lahat ng pyesa, galit sila sa akin. Madalas mangyari ito. Kaya tuwing may bumibili ng bagong o second hand na kotse, dinadala nila sa Jeep dealer. Halimbawa, kung bibili ako ng 20 taong gulang na Jeep at dinala nila sa Jeep dealer, bibigyan sila ng Jeep dealer ng bill na $20,000. $20,000 tapos magugulat sila. Parang, grabe, kakakuha ko lang ng bill na $20,000, $20,000. Ano ba yan? Pagkatanggap ng malaking bill, agad akong tinatawagan ng customer dahil nagugulat sila. Sinasabi nilang, kakasuhan kita, ibalik mo ang kotse at natatakot sila. Sabi ko, pare, 24 na taon na yan. Hindi mo na pwedeng ipa-inspect sa dealer ng bagong sasakyan. Bibigyan ka nila ng presyo para palitan lahat at gawing bago ulit. O kaya'y para mawalan ka ng gana. Kaya bibili ka ng brand new na kotse at hindi pa naiintindihan ng mga tao yon. Nararanasan ko ang problemang ito. Sobrang linis ng 2004 Altima at maganda noon gumawa ng kotse ang Nissan. Ang pearl white ay napakaganda. May 4 na bagong gulong at perpektong leather. Mukhang bago ang loob ng kotse, pati likod at parang hindi pa nagagamit ang likod na upuan. Nilagyan ko rin ng bagong Bluetooth touchscreen stereo kaya updated na ito. Touring model ito, lahat ng power windows gumagana at may 103,000 miles lang.
Ginamit ko ang kotse na ito ng halos isang buwan at talagang kumpiyansa ako dito. At sa tingin ko, yung dahilan kung bakit sila sobrang nadismaya ay siya ring dahilan kung bakit ako ngayon ay nadidismaya na rin sa lahat ng second-hand na kotse sa pangkalahatan. Akala kong maganda ang kotse at sabi ka kong ibenta para makabalik sa negosyo. Pero nang hindi nila nagustuhan, nainis ako at naapektuhan ang karanasan ko. Kinabukasan, tumawag siya ulit sa akin tungkol sa iba't ibang concern. Kaya sinabi ko, pare, pasensya na. Binawasan ko na ng 1,000 ang presyo. Binili mo ito as is at hindi ko na kayang magdagdag pa para sa pagkukumpuni. 2 beses mo na rin itong minaneho at tiningnan. Nasa Home Depot ako noon at yung fiancé na hindi naman bumili ng kotse, paulit-ulit akong tinatawagan at nagte-text na rin sa akin. Isusulat ko lahat ng ginawa mo sa kotse na tinago mo sa amin para manloloko. Kaya pala online, ang tingin sa'yo ng mga tao ay subdulang walang hiya. May magaganda akong review at sinusubukan kong alagaan lahat. Pero tinatawag pa rin niya akong mandoloko habang humihingi ng tulong. Kinabukasan, nadiskubre nilang may sira ang CV boot. Gusto namin itong palitan dahil posibleng mas malala ang pinsala. Sapat itong dahilan para sa lemon law ng Florida. Sa New Hampshire, kung may punit ang CV boot pero walang leak ng grasa, pasado pa rin sa inspeksyon. Pwede mo naman palitan, pero ulit, hanggang saan ba ako magpapalit bago tumaas ang presyo? At sa huli, masyado mo nang tinaasa ng presyo at wala ng problema. Hindi ka na makakapagnegosyo, kaya kailangan mong mamili. Hindi ko alam na may punit ang CV boot, pero kahit ganon, hindi naman yun issue sa kaligtasan. Walang tumutulong grasa. At sinagot ko na ang tungkol sa lemon law niya. Susubukan kong maging magalang hanggat maaari. Bumili ka ng murang gamit na kotse na 22 taon na at walang warranty. Asahan mo na may mga kailangang ayusin, huwag kang umasa ng warranty, at sa maraming pagkakataon, inaalok ko na kami na ang gagawa ng repairs sa halaga lang ng gastos namin. Ikaw ang magbabayad ng labor at tumanggi rin siya doon. Sumagot ako, sinabi ko, pakiusap tigilan mo na ako at i-enjoy mo na lang ang mura at maaasahan mong second hand na kotse. Sbaks ito at ikaw ay tanga, manloloko at walang hiya. Hindi yan harassment, totoo lang. Ganito, lagi makipag-usap ang tao sa akin, kaya sinulat ko na lang at binlock siya. Huwag maging masama sa kapwa. Sinubukan kong mag-alok ng ayos, pero hindi ako nagbibigay ng refund o warranty sa murang kotse. Bastos pa siya sa akin sa bawat tawag at text. At pagkatapos nito, sobrang pagod na ako. Pagod ng isip ko dahil dito ngayon. Sa video na ito, tinalakay ko ang mga murang kotse at ang hirap ng pagbenta nito. Jeep Wrangler na may 17,000 milya uulitin ko. Nakakabaliw ang 64,000 milya ang Jeep Wrangler para sa akin. At sakit pa ng ulo. Ipapakita ko sa iyo kung bakit. May Wrangler ako sa marketplace at ang dami ko nang nasayang na oras. Literal na 17,000 milya pa lang ito at nasa warranty pa. Yung mga tanong at araw na ginugol ko sa parehong tao na nagsasayang lang ng oras ko, paulit-ulit na lang. Gumagawa ako ng ganitong video para makita nyo ang pakiramdam at maikumpara ang oras mula dito hanggang dito. Ang jeep na ito, 60. 4,000 ang presyo ng bago, grabe yon, pero yon ang MSRP. May 17,000 milya pa lang ito. Nakalista ito sa 34,000 mas mababa sa MMR at parang auction price. Kaunti lang ang nabebenta ngayon, kaya gusto ko nang maibenta kahit ilan sa mga kotse. Kaya 34 ang hinihingi ko, sabi ni Brian. Pwede akong pumunta ngayon kung papayag ka sa 29 na sagot ko wag, 30 na lang talaga kaya ko, sabi ni Brian. Kaya $4,000 ang binawas ko sa hinihingi ko. Nagsimula siya ng $5,000 na mas mababa sa hinihingi ko. Pero kaya niya ng $4,000 na mas mababa sa hinihingi ko. Kaya sinulat ko itong jeep ay $4,000, $4,000, 15,000 milya ang naalipas. Kung yan ang budget mo, mas okay sigurong tumingin ka ng sport o mas mataas ang milyahe o mas kaunti ang features. Mura na ito sa presyo. Tinanong niya, bakit binebenta? Sabi ko, hindi na namin masyadong nagagamit. Pangatlong sasakyan na kasi. Sige, 32,000 ke at pupunta na ako dyan. Okay, napaakyat ko siya ng $3,000 cash. Pwede tayong pumunta sa Chase. Kaya binawasan ko ng 2,000, ayoko sana, pero may cash siya. Pupunta siya sa bangko. Sige, pwede tayong pumunta sa Chase. O sige, ayos lang. 32,000 ke, ayos na. Kailan mo gusto kunin? 2 oras pa ang layo ko dyan. Hindi pa ako handa. Nagsasara ang bangko ko ng 2:00. Kaya baka sa Lunes na, na yon ay Biyernes. Kaya buong weekend na siyang nakikipag-usap sa akin. Darating ako doon mga 1:00 ng hapon. Mga ganoon, kaya hindi ko alam kung papayagan nila akong mag-withdraw ng 30 up kapag 1 oras na lang ang natitira. Noong huli kong ginawa yon, sinabi nila na sarado na ang vault. Tingnan ko kung posible at aayusin ko ito para sa Lunes. Sige, ipaalam mo lang. Dadalhin ko ang kotse sa car wash at lilinisin ko ito. Ngayon, ayos, tunog maganda. Automatiko ba ang pagbaba ng bubong? Ganito kabago ang mamimili. Hindi ko inaasahan na alam niyo ang sagot. Wala talagang automatikong bubong ang Jeep Wrangler.
Piningit ko ang mga clip at niluwagan lahat tapos ibinalik ko mano-mano, walang power switch. Pwede kang magbayad para sa aftermarket accessories para dito. Hindi ito option sa Wrangler at hindi pa ito naging option kailanman. Automatiko bang bumababa ang bubong? Kaya alam ko na ngayon na nakikipag-usap ako sa isang mamimiling hindi pa sanay dahil hindi ito option sa Wrangler. Kaya kailangan mo itong galawin ng mano-mano. Ang ilang hardtop model ay may full-size sliding sunroof, pero lahat ng softtop kailangan mano-manong galawin o tanggalin. Tumutunog ba ito ng tik-tik pag pinatay ang makina pagkatapos magmaneho? Sanay ba siya sa Jeep Wrangler? Bakit niya tinatanong kung tumutunog ng tik-tik? Normal ba ito sa mga Jeep, lalo na sa mga bago? Oo, sakop pa rin ng 36,000 milya na warranty. Nadala mo na ba ito sa car wash o mano-mano mo lang inuhugasan pare? Sana hindi magasgas. Pupunta ako sa bangko ng alas 9, kaya nandoon ako mga alas 2. May tunog ba ito pagkatapos patayin? Sige, may appointment ako ng alauna. Pwede ang alas 2, pero di ko alam anong tunog ang tinutukoy mo. Siguro dapat ko nang tingnan bukas. Nandyan lang ako, may titulo ka naman 'di ba? Walang utang, akin talaga ito. Kinausap ko na rin ang girlfriend ko. Pumunta kami sa Palm Harbor para tingnan ang 2024 Sport na may 10,000 milya. Nabili ko ito ng 30 kahit hanggang 30, 1,000 lang talaga budget ko. Ganito siya mag-negotiate. Gusto ko talaga ang kotse. Kinukumbinsi ko siya na bukas kukunin ko na ang pera at umaasa ako ngayong gabi kung magdesisyon kami. Sige, ito ang sagot ko. Malaking pagkakaiba mula sa Sport na base model lang kumpara sa Rubicon ko na pinakamagandang modelo. Sa hindi naman kalakihang diferensya sa presyo, pinag-uusapan lang natin ay mga $1,000 ang pagitan mula Sport hanggang Rubicon. Ihambing mo muna ang mga window sticker at mga opsyon bago ka magdesisyon at ipinadala ko sa kanya ang window sticker ko na nagpapakitang $64,000. Alam ko, pinapakita ko na lahat sa kanya. Alam ko ang mas mabuti, pero hanggang 30, 1,000 lang kaya ko. Kaya binaba niya ulit sa 30, 1,000. Sayang. Malamang ay tinitingnan mo ang pagkakaiba ng $20,000 sa mga opsyon para lang sa desisyong nagkakahalaga ng $2,000 bago rin binili yon bilang natirang unit. Nakakita na ako ng mas bagong kotse. 31,000 ang pinakakaya ko. Kaya sa tingin ko mas okay yung itim. Kahit ano pa, bla bla bla, pupunta ako sa bangko ko para sa 31,000. Nako, hindi talaga pwede. Pasensya na. Siguro tatanggapin ko na lang yung modelong kulang sa opsyon. Nakakainis at umabot pa sa susunod na araw. Salamat pero nag-message na naman siya. Bukas 32K cash, kaya ko ng 11.30 hanggang 11.45 pupunta ako. Ayos sa akin, kita tayo kapag nagkausap tayo, punta na ako. Nilinis, inalis ko na gamit ko, piniwax kay Nacho at pinacheck ang fluids. Parang bago na naman ang kotse niya. Nag-message siya, tinanong kung na-total o nasira ang kotse at ano ang VIN. Bakit mo naisip na na-total? Isend mo sa kanya ang Carfax. Isend mo sa kanya ang VEN at service history. Hindi ito full electric. 4xe hybrid ito. May 2 litrong turbo na 4-cylinder. Akala niya may power top at full electric, pero hybrid talaga ito. Hanggang Hunyo 1 lang ako. Hi Brian, follow up lang, busy ako ngayon. Kailangan ko lang malaman kung pupunta ka para maplano namin. Sinabi niya na pupunta siya. Nagdesisyon akong kunin na lang yung isang Sport. 4 na araw ng chat, 4 na araw ng pag-aaksaya ng oras ko. Isipin mo, yung iba sa mga text na ito ay alas 9:30 ng gabi, Sabado at Linggo ng gabi pa, habang kasama ko ang pamilya ko. Ganyan ang mga bagay na hinaharap ko kapag nakikisalamuha ako sa publiko. Kaya nung isinara ko ang dealership ko sa New Hampshire dahil ayoko sa mga tao, ito ang dahilan kung bakit naging masama ang loob ko sa mga tao. May bumili ng $2,500 na kotse na may inis at may isa pang nag-aksaya ng 4 na araw ko sa Facebook Marketplace para sa 3,000 at 50,000 na kotse. Kita mo na ang mga sakit ng ulo. Na naranasan ko. Dahil sa mga pinagdaanan ko tulad ng sa Escalade, pinalitan ko lahat. Gulong, preno, suspension, ball joints, motor mounts at sway bar links. Binalutan namin ng wrap ang hood ng Land Rover, naglagay ng bagong suspension at compressor, pinadetail at paint correction na rin. Pero parang kulang pa rin. Sa murang kotse, limitado lang ang kaya kong ayusin, kundi malulugi ka. Sa mamahaling kotse, marami ka pa ring problema. Trabaho talaga ito. 2 buwan na ako dito. Hindi ko alam paano pa mapapabuti ang paghawak sa ganitong sitwasyon. Sasabihin ko na, kapag nagbenta ka ng sasakyan na walang warranty, tapos binigyan mo ng warranty, parang nagbigay ka ng bagong warranty. Kaya ngayon, parang ginagarantayahan mo na ang kotse na yon habang buhay. Mag-ingat ka, huwag mong gawin, kahit palit ka lang ng wipers, hindi mo pwedeng bigyan ng warranty ang kotse na walang warranty. Kaya nagbibigay na lang ako ng goodwill bill of sale pagkatapos ng bentahan. Kapag nagre-repair ako, pinapapirma ko sila na libre at walang warranty para protektado ako. Minsan, hinahati ko ang gastos. Kaya kung sasabihin ko, alam mo, ibigay mo na lang sa akin ang presyo ng pyesa at kami na ang mag-i-install. Makukuha mo ang presyo ko sa pyesa, may diskwento pa at kami na ang mag-i-install, libre na ang labor ko. Kung may ibang gumagawa, minsan hinahati ko ang gastos sa kanila.
Lahat ay kusang loob at may tiwala. Kung maayos ka, tutulungan kita. Kung hindi, puputulin ko ang usapan at ibablock kita. Ganyan ang nangyari sa Altima. Hindi siya maayos mula simula. Wala namang dahilan para tulungan ko ang hindi magalang sa akin. Kaya hindi rin ako magiging maayos sa'yo. Paano nyo hinaharap ang ganitong sitwasyon? Alam kong parang reklamo ng umiiyak na gulong ito, pero gusto ko lang ipakita ang loob at labas. May mga araw na kumikita ako ng 5,000 sa isang kotse, pero may mga araw din na maraming pagsubok, sakit ng ulo, at mahirap makitungo sa publiko. Nang sumunod na umaga, ito ang update matapos magtiyaga at maghintay. Nakilala lang ang Pinakamabait na ginang na sakay ng pulang jeep na yon. Lumapit siya sa akin at ipagpapalit niya ang jeep na yon para dito sa bago. At napakadaling ibenta nito. Bagong-bago ang kotse. Walang dapat hanapin na sira. Walang sakit ng ulo pagkatapos. Sana suwertehin. Ang sakit ng ulo ay ang pagbebenta nito. Hindi na sana pagkatapos, sana nga. Nabenta ko rin ang jeep sa marketplace, pero dumaan ako sa maraming abala bago ito mangyari. Tabla lang din ang kinita ko. Ginamit ko ito, tingin ko nagbayad ako ng mga 35 o 36,000 isang taon na ang nakalipas. Binili ko rin yung soft top ng $1,000. natakbo ko ito ng 10,000 milya at naibenta ito pagkalipas ng 1 taon. Sa tingin ko mga Kung magkano pa rin ito binili. Kaya parang libre ko lang nagamit ng kotse na 1 taon. o kaya para sa akin, napakagandang deal pa rin yon. Mula Salamat sa free cash sa pag-sponsor ng video. Makakakuha ka ng $10 na bonus kapag in-scan mo ang QR code o pumunta sa link sa description ko at subukan mo ito mismo.